Sa nakaraang kwento natin ay lumabas sa sistema ni Yonwoo ang sudden quest na patungkol sa sama ng loob ng sinaunang Diyos ng karagatan na si Sito laban kay Poseidon at sa disipulo nitong si Bentik dahil sa pagpaslang nito sa kanyang disipulo na si Lana. At sa pagpapatuloy ng kwento, ipinaliwanag naman dito ang patungkol sa Sea Talisman at ang uri nito ay isang kwintas at ang ranggo naman nito ay Divine Relic. Ang Divine Relic na ito ay ipinagkaloob ng sinaunang Diyos ng karagatan na si Sito sa pamamagitan ng kanyang natitirang banal na kapangyarihan. Kapag suot niya ang relic na ito ay bibigyan siya ng kapangyarihan upang makontrol niya ang Sea Kings at mga nilalang na nasa karagatan. Pwede rin itong magamit upang mabasa ang mga alaala ng karagatan upang maghanap ng gusto niyang impormasyon. Gayunpaman ay mayroong limitasyon sa ipinagkaloob na banal na kapangyarihan at kung maubos man ito ay mawawala ang halaga nito bilang banal na relic. At upang ma-restore niya ang kapangyarihan na ito ay minungkahi ng sistema na kumpletuhin niya ang quest na tinatawag na Sito's Grudge. Mayroon naman itong dalawang kasanayan at ang una ay ang tinatawag na King of the Sea at ang kasanayan na ito ay pwede niyang makontrol ang hari ng dagat at mga nilalang na nasa dagat gamit ang kanyang pagkontrol sa utak. Ang halaga naman ng mahika na makonsumo at ang success rate ay nakadepende sa laki ng target at rango. Ang ikalawang kasanayan naman ay ang tinatawag na Song of the Sea. Hindi naman mabilang ang mga alaala na naanad sa dagat. At dahil dito ay madali na lamang makita ang hinahanap niyang punteriya at mas madali niya pa itong masundan ang tiyak na bagay habang nasa dagat. Isinuot naman ni Yonwoo ang Sea Talisman at biglang lumabas sa kanyang sistema at tiningnan siya ni Agares na mayroong palihim ng ngiti. Inalok naman siya ni Agares ng mas malakas na kapangyarihan at tinutukso siya nito dahil baka kailan niya ng dagdag na lakas para sa paghihigante. Malungkot naman ang mga tingin ni Athena sa kanya at si Hermes naman ay tahimik lamang. Habang si Poseidon ay tinitingnan siya na mayroong matalim na mga tingin. Naramdaman naman ni Yonwoo ang malakas na aura at napagtanto niya naman na ito ang kapangyarihan upang maging isang tagapamahala si Lana ng ika-28 na palapag ng tore at nararamdaman niya rin ang sama ng loob ni Sito dahil sa pagkawala ng kanyang disipulo. Lumabas sa kanyang sistema na ang banal na kapangyarihan ay nagre-react sa nakatagong banal na salik at mas pinalakas ang kanyang banal na kapangyarihan. Habang umaapaw ito sa aura ay napagdesisyonan naman ni Yonwoo na susubukan niya ang kakayahan ng Sea Talisman na ito. Hindi na siya nagsayang ng kahit isang segundo pa at kaagad niyang sinubukan ang kapangyarihan nito at ang unang hinanap niya ay si Bentik at dahil sa taglay na kasanayan ng Sea Talisman ay nagagawa niya namang mapalawak ang kanyang pananaw at hinahagilap niya si Bentik subalit sa kanyang paghahanap kay Bentik ay nakita niya na ang malalaking barko na mayroong inaatake at nakita niya naman ang emblem ng layag ng barko at alam niya naman na ang clan na ito ay ang pinamumunuan ni Bentik na tinatawag na Triton at sa kanyang paghahanap ay nakita niya na inaatake ng mga ito ang kanyang barko. Kaya naman nagalit naman siya ng husto dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito at napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung napansin ba ito ni Poseidon kaya naman inunahan niya na itong kumilos. Agara naman siyang nagmadali patungo sa kanyang barko at sa kabilang eksena naman ay inaatake na ng clan na Triton ang barko ni Yonwoo ngunit pilit sinasalag ni Heidi ang pag-atake mula sa kabilang barko gamit ang kanyang kasanayan at inutusan niya ang lahat na patuloy lamang silang lalaban hanggang sa huli at huwag nilang iwan ang kanilang posisyon at sumigaw naman ang isang ito na atakihin nila ang barko ng Hoarder at sinabi niya pa na si Bentik daw na hari ng dagat ay nagsalita na at ayon sa kagustuhan ng Diyos ay paparusahan nito ang Hoarder at ang bawat kakampi ng Hoarder ay itatapon sa dagat na maraming hayop ngunit ang mga sesuko ay papakawalan niya. Masayang sinabi niya naman na ngayon ay bibigyan niya sila ng 1 minuto upang makapagdesisyon at nang marinig nila iyon ay laking gulat naman nila at ang nasa likod ni Heidi ay napanganga at nagdalawang isip naman ang mga ito at nang makapagdesisyon na sila ay bigla naman silang tumakbo at habang tumatakbo sila ay humihingi sila ng patawad sa kanilang kapitan dahil gusto pa nilang mabuhay at nagsisunod naman ang mga manlalaro dahil gusto rin nilang mabuhay at pinigilan naman sila ni Heidi ngunit hindi ito nakinig sa kanya at tumalon ang mga ito sa tubig na acidic at toxic. Habang nagmamakaawa sila ay wala namang ginagawa ang lalaking nagsabi sa kanila at nagtataka naman siya kung bakit tumalon ang mga ito sa tubig at napangiti na lamang ito sabay sabi niya na sinabi niya sa kanila kanina na papakawalan niya sila subalit hindi niya sinabi na sasagipin niya ang mga ito. At pagkarinig ng mga ito ay nanlungo na lang sila dahil hindi nila inaasahan ang sinabi ng lalaki at unti-unti na silang naaagnas ang kanilang mga katawan at napasabi na lang ang isa na hindi ito patas.
At nang walang ano-ano'y bigla na lang naglunsad ng pag-atake ang kabilang barko patungo sa barko ni Yonwoo, sabay sabi pa ng lalaki na umalis sila sa kanilang daraanan at bigla namang nawasak ang bahagi ng barko ni Yonwoo at dahil sa lakas ng impact ay nawala naman sa balansi si Heidi at sa isip-isip niya na sa puntong ito ay mamamatay silang lahat dito kung magpapatuloy pa ito. Bigla naman silang nagulat dahil bigla na lang silang nakapansin ng pamilyar na kasanayan at nakita naman ng mga kalaban na dumating na ang Hoarder at inutusan naman ng lalaking ito na dakpin nila ang Hoarder at napasabi na lang siya na sa wakas ay nagpakita rin siya at nagpakilala naman siya na sila ang disipulo ng Diyos ng Karagatan na si Poseidon at sinabi niya pa na ang lugar na ito ay pinapalibutan ng tubig at ang apoy daw ni Yonwoo ay madali lamang itong maapula at kaagad niya namang inutusan ng lahat ng kanyang alip-ores na maglunsad sila ng kani-kanilang pangmalakasang pag-atake. Napangiti na lamang si Yonwoo na tila ba ay sabik na sabik ito at kaagad niya namang inactivate ang kanyang bagong nakuhang kasanayan na tinatawag na King of the Sea at nagsilabasa naman ang mga napakaraming dambuhalang halimaw mula sa ilalim ng tubig at nagsiilawan ang mga mata nito at napapatanong na lang si Yonwoo na kung kakayanin ba nila ito. Bigla namang nagulat ang mangmang na alamang na ito dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Umilo naman ang Sea Talisman ni Yonwoo at kasabay nito umiilaw ang mata ng Sea King at nagsimula ng atakihin ng Sea King ang ilalim ng barko ng mga kalaban. Hindi na sila pinagbigyan ng pagkakataon ni Yonwoo at sunod-sunod niya itong inatake gamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na Wave of Fire at habang nagaganap ang pag-atake ni Yonwoo napapasigaw na lang ang kalaban na magwatak-watak sila at huwag silang lalapit sa Hoarder sa abot ng kanilang makakaya. Sunod-sunod ng binagsakan ni Yonwoo ang bawat barko ng mga kalaban gamit ang kanyang kasanayan na Wave of Fire habang ang mga Sea Kings naman ay nakaabang lamang sa ilalim at napapasigaw na lang ang mga kalaban at may napasigaw pa na sagipin niya siya. Wala namang magawa ang mga kalaban dahil hindi rin nila magawang tumalon sa tubig dahil napaka-acidic at toxic ng tubig kaya naman mas pinili nilang masunog sa apoy ni Yonwoo at sa isip naman ni Yonwoo habang pinagmamasdan niya ang mga ito na nasusunog ay hindi niya naman kailangan ng mga pipitsuging mga manlalaro na ito. Ayon pa sa kanya dahil napakalaki na ng pinsala na kanyang nagawa ay napasabi na lang siya na oras na para lumabas si Bentik. May tumawag naman sa kapitan sa kakaibang barko at nagulat ito kay Bentik at sinabi niya na 15 na mga barko na ang nawasak at napatanong naman ang Deputy Leader of Triton na si Jinrang sa kanyang kapitan na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Ito naman ang leader ng Triton na si Bentik at napapangiti naman siya at sinabi niya na nakakamangha ang Furryworks display na nakikita niya at agad niya namang inutusan ang kanyang alip-ores na dalhin niya sa kanya ang kanyang sibat. Bigla namang nagulat si Bentik dahil ayon sa kanya na si Poseidon daw ay kahit kailan ay hindi ito tumingin sa Underworld kahit ni isa ngunit ngayon ay kauna-unahan niya itong nakita na nagka-interes siya sa Underworld at inaapura siya nito at nilagyan niya pa ng kailangan na quest na titulo ang Hoarder. At sa isip niya nang ibig sabihin lamang nito na ang Hoarder ay may ginawang kung anong bagay upang maalarma si Poseidon. Agarang naman siyang tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad siya at sa isip niya na parang may makakalaban na siya na maaaliw siya at agad niya namang kinuha ang kanyang sibat at bigla niya itong itinaas at bigla niyang tinawag ang ika-4 at binanggit niya ang salitang storm o bagyo. Habang papalapit si Yonwoo sa barko ng Triton na kung nasaan naroroon si Bentik ay kumidlat naman ang kalangitan gawa ni Bentik at maging ang tubig ay gumagalaw dahil sa kapangyarihan na pinakawalan ni Bentik at hindi naman lubos sa kalain ni Yonwoo na kayang mapalabas ni Bentik ang ganito kalakas na banal na kapangyarihan. At nakita niya naman si Bentik at ayon sa kanya na ang may gawa nito ay ang kanyang sibat at ang sibat na ito ay ang tinatawag na Triana at sinisiksik nito ang tubig ng ilog sa sukdulan. Bigla namang nawala si Bentik sa kanyang kinatatayuan at bigla naman itong lumitaw sa harap ni Yonwoo na siyang ikinagulat naman ito at sinabi ni Bentik sa kanya na nagagalak siyang makita siya at tinawag niya itong Hoarder. Agara naman siyang nag-ipon ng tubig sa kanyang palad sabay sabi niya pa habang nakangiti na tanggapin niya ang kanyang pagbati. At bigla namang namuo ang tubig sa kanyang kamay at mas lumaki ang tubig at kaagad nitong pinunterya si Yonwoo at napapasalag na lamang si Yonwoo ng kanyang kasanayan na tinatawag na Spirit of the Third Heaven upang masalag niya ang tubig na pag-atake ni Bentik. Walang hirap naman itong sinalag ni Yonwoo at napapatawa na lamang si Bentik sabay sigaw niya na hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng isang tao na may ganitong kakayahan sa mababa na palapag ng tore.
Bigla namang napunta sa harapan ni Bentik si Yonwoo at mayroon ng nakabalot na itim na apoy sa kanyang espada at nag-aakmang aatakihin niya na si Bentik at pagkahampas niya ng kanyang espada ay sinalag naman ni Bentik ang kanyang espada gamit ang sibat nito na parang wala lang ito sa kanya at habang sinasalag ni Bentik ang pag-atake ni Yonwoo sa kanya ay napukaw naman ang kanyang pansin ng kwintas at napasabi na lang siya na ang kwintas na kanyang suot-suot ay parang pamilyar sa kanya at tinanong niya naman na kung saan niya ba ito nakuha at kung binisita niya ba ang Crystal Palace at sinabi niya pa na ang kwintas daw na yan ay naaalala niya ang 2 taong patay na. Pagkarinig ni Yonwoo ay bigla naman siyang umatras at wala naman siyang naging tugon at lumabas sa kanyang sistema na si Poseidon ay naghahangad na magpataw ng banal na parusa sa kanya at pinapanood siya nito at nagpapakita ito ng malakas na intensyong pumatay. Samantala si Hermes naman ay chini-cheer siya nito. Habang si Athena naman ay binigyan siya ng kanyang blessing at hinihiling ni Athena ang kanyang pagkapanalo. Tiningnan naman ni Athena si Poseidon na mayroong tahimik na mga mata. Pagtapos nun ay ang Divine Society na tinatawag na Olympus ay tumahimik na parang di makabasag pinggan dahil sa tensyon sa pagitan ni Athena at Poseidon. Nakatingin naman silang dalawa sa isa't isa at tinawag ni Yonwoo si Bentik at tumugon naman si Bentik na kung ano yun at bigla namang sinabi ni Yonwoo sa kanya na inaasahan niya na hindi siya katulad ng halimaw na Apophis o ng Cannibal King. At nagtatakang tanong naman ni Bentik sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. At dito agara namang inactivate ni Yonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na Dragon Form Awakening at ang Soul of the Third Heaven at kasabay nitong inactivate ang Evil Spirit Slayer at ang Holy Stigmata of the Goddess at kaagad niyang sinugod si Bentik at muntik nang hindi masalag ni Bentik ang pag-atake ni Yonwoo dahil mas bumilis itong gumalaw. Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na nagawang makalapit nito sa kanya ng ganito at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung kailan pa ba ito nakalapit sa kanya. Tiningnan niya naman ang maskara nito at napansin niya ang umaalab na mata ni Yonwoo at bigla namang napalitan ang kanyang gulat ng ngiti at sinabi niya na ang mga mata daw nito ay kapareho ng sa kanya. Tugon naman ni Yonwoo baka nga ganun at sinabi naman ni Bentik na kung sa gayon ay mas masaya ang kanilang paglalaban. Agad niya namang inilabas ang matutulis na bagay gawa sa tubig at habang naghahanda siyang ilunsad dito ay napasabi na lang siya na iisipin niya na lang ang patungkol sa kanyang suot na kwintas pagtapos niya siyang bugbugin at sabay lunsad niya ng matutulis na bagay patungo kay Yonwoo subalit nagawa namang mapigilan ni Yonwoo ang matulis na bagay na pag-atake ni Bentik sa kanya ng kanyang espada at pagtapos noon ay hindi pa man nakakabalik sa pwesto si Yonwoo ay bigla naman siyang sinugod ni Bentik at nag-aakma na itong hawakan siya at nag-aakma rin siyang tutusukan ng kanyang sibat at pagkalapit ni Bentik sa kanya ay parang nahihirapan naman siya dahil sa bilis nito habang si Bentik naman ay napangiti na lamang sa kanyang ginagawa at bigla namang inactivate ni Yonwoo ang kapangyarihan ng kanyang Sea Talisman at kaagad namang lumabas ang Sea King at kinagat nito si Bentik at dahil dun ay napapasigaw na lang si Bentik na nakakainis ang mga nilalang na ito. Bigla namang naghanda si Yonwoo ng isang pag-atake at kaagad niyang sinugod si Bentik at nang walang ano-ano'y bigla siyang sinaksak ni Yonwoo na siyang dahilan naman ng pagbuga niya ng dugo. At habang sinasaksak siya ay napapatawa na lamang si Bentik at bigla siyang napasigaw na ito na ang uri ng paglalaban na kanyang ninanais at tiningnan niya si Yonwoo sa mata at sinabi niya na ganun rin daw si Yonwoo na gusto ang ganitong klaseng paglalaban dahil magkatulad sila ng mata na dalawa at parang nagsasaya siya sa kaganapan ngayon. Dali-dali niya namang hinawakan ang maskara ni Yonwoo sabay sabi niya pa na hayaan niya siyang tanggalin ang kanyang maskara nang sa gayon ay makikita niya ang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang si Yonwoo naman ay wala man lang magawa at lumabas sa kanyang sistema na tumayo si Athena sa kanyang upuan at sumigaw. Naisip naman ni Yonwoo na delikado ang kanyang lagay ngayon dahil ang kanyang banal na kapangyarihan ay nararamdaman niya na naunti-unti na itong nauubos ngunit ayon sa kanya na makakaya pa nitong makagamit ng mahika sa huling pagkakataon at bigla siyang naglunsad ang kanyang kasanayan na tinatawag na Wave of Fire at tinamaan nito si Bentik at napapasigaw na lang ito dahil sa pinsala na kanyang natamo at nalalapnos na ang balat nito dahil sa init ng apoy. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napatanong naman siya na kung nagawa bang makaligtas na kanyang barko at napagtanto niya naman na ang mga sakay daw nito ay hindi gustong masali sa magulong laban na yun at ang kapangyarihan ng Sito's Sacred Relic ay naubos na rin. Naisip niya naman na kahit na sa tulong pa ng Sacred Relic ay nahirapan pa rin siyang patumbahin si Bentik. Ayon sa kanya na si Bentik daw ay walang duda na isa siya sa top fighter bagamat ay mayroon ring kaparehong kasanayan niya sa mas mataas na antas kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niya pang mas magsanay upang mas maging malakas subalit sa unang pagkakataon mula sa mahabang panahon ay kauna-unahan niyang naramdaman na maging masaya.
May bigla naman siyang napansin at pagkatingin niya ay parang may namumuong tao mula sa tubig. At dito nabuo ulit si Ben-ik at napapatawa na lamang ito at nang makita yun ni Yeonwoo ay sinabihan niya naman na napakapangit talagang nilalang na bastardong ito. Pagkarinig ni Ben-ik ay napatawa na lamang ito at napasabi siya na kung sino ba ang nagsasalita at kaagad niya namang sinabi na ang sacred relic daw ni Yeonwoo ay nawawala na ang kapangyarihan at ang sumpa daw na nanggaling kay Poseidon ay mas pinahina nito ang kanyang kapangyarihan ngunit magkapareho rin sila dahil mahina na rin ang kanyang sandatang sibat na tinatawag na Triana at ang kanyang katawan ay hindi na maayos ang kondisyon. Nagkatinginan naman sila ng mata sa mata at sinabi ni Ben-ik na ngayon ang perpektong pagkakataon na maglaban sila upang subukan ang totoo nilang abilidad dahil walang kasali na divine relic at blessing mula sa Diyos sa baitawan niya at wala man lang naging tugon si Yeonwoo. Napansin naman ni Ben-ik ang kanyang Triana na umiilaw at nagtataka naman siya dahil dito at bigla naman siyang nagulat dahil bigla na lang nabasag ang kanyang Triana at naglaho ito at naging kulay itim at lumabas sa sistema ni Yeonwoo na dahil sa gulat ni Athena ay napatakip na lamang ito ng bibig at nag-umpisang magpanik dahil hindi niya inaasahan na ganito ang kalalabasan at ang Society of Gods na Olympus ay gulat na gulat silang lahat sa kanilang nasasaksihan at ang gods ng Olympus ay litong-lito sa mga nangyayari. At ang Triana na nabasag ni Ben-ik ay napunta ito sa mga paa ni Yeonwoo at parang naging isang kadena ito na siyang ikinagulat niya naman. Lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa nakuha niyang bagong piraso ng Black King at ito ay ang tinatawag na Black King's Grief at ang uri naman nito ay anklet o pulse areas sa paa at hindi naman matukoy ang grado nito at wala nang nakapaloob na impormasyon patungkol dito. Ang artifact na ito ay unique at nag-iisa lamang ito sa buong tore at nakaugnay na ito sa nagmamay-ari. Hindi ito pwedeng ibenta o ilipat sa iba. Sa kasalukuyan ay wala pang impormasyon ng patungkol dito. May iilan na kwalifikasyon o kondisyon naman ang kailangan maabot upang magkaroon ng akses sa kapangyarihan nito. Naalala niya naman na ang pangyayaring ito ay kapareho ng phenomenon noong nakuha niya ang kauna-unahan niyang bracelet na mula sa astrape ni Zeus. Napapatanong na lamang si Yeonwoo na kung sino ba talaga ang Black King. Lumabas naman sa kanyang sistema na si Poseidon ay sumisigaw at napagdesisyonan nito na mayroong gagawin na kung anong bagay. Kumonsulta naman siya sa kanyang kasamahan na mga Diyos. Tinignan siya ni Poseidon na galit at naghahanda ito ng hakbang. Habang si Azrael naman ay nag-cross ng braso at tumango at humalakhak sa kakatawa. Pinadalhan naman siya ni Azrael ng mensahe. Misteryosong nakangiti naman si Hermes at pinadalan siya ng mensahe nito. Ang God of the Godly Society Pantheon na tinatawag na Malak ay pinapanood siya ng malapitan. Samantala ang Divine Society naman na tinatawag na Asgard ay nananatiling tahimik. Napabuntong hininga naman ang Divine Society of Celestial Church at nagsimula na itong basahin ang Celestial Sign at sinasabi na mayroong malaking mangyayari. Nagagalak naman ang Demonic Society na tinatawag na Le Infernal. Ngumisi naman ang Demonic Society Le Infernal sa mga taga-Olympus. Bigla namang may napansin si Yeonwoo at dito si Agares ay may mensahe sa kanya at ayon dito natanggapin niya siya at 2 beses niyo pa itong sinabi na tila ba ay sabik na sabik ito. Nagpadala rin ng mensahe si Hermes at ayon dito na wala naman dapat ipag-alala. Nagpadala rin ng mensahe si Azrael at ayon sa kanya na siya nga talaga. Pagkabasa ni Yeonwoo sa mensahe ni Azrael ay ang tinutukoy daw nito ay ang Black King. Bigla namang napatingin si Yeonwoo kay Ben-ik dahil sinabi nito na napakaingay niya at ang kanyang sinasabihan ay si Poseidon. Napahawi naman siya ng kanyang buhok at galit na galit ito sabay sabi niya kay Poseidon na kahit na Diyos pa siya ay hindi niya nakita na mangyayari ito at ngayon ay sinisisi niya siya. At dagdag niya na kung mayroon man siyang gustong sisihin na iba ay sisihin niya muna ang kanyang sarili dahil hindi man lang siya makaalis sa kanyang kinalalagyan at hindi man lang makagawa ng kahit ano kaya naman iminungkahi niya na tumahimik na siya. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang orihinal na sibat at humingi siya ng paumanhin kay Yeonwoo dahil ang kanilang Diyos daw ay masama ang loob. Minungkahi naman ni Yeonwoo sa kanya na ipagpatuloy na nila ang kanilang paglalaban bagaman ay ang kanyang mood ay medyo sira na ngayon. Sinabi naman ni Ben-ik na nawala ang kanyang divine artifact at galit na galit ang Diyos na kanyang pinagsisilbihan at ang lahat ng iyon ay hindi na mahalaga sa kanya. At ngayon ay ang mahalaga na lamang sa kanya ay siya.
At kaagad naman siyang sumugod habang sinasabi niya na ang labanan daw siya at ang malaman kung ano ang kalalabasan at iyon ang pinakaimportante sa kanya sa ngayon at tiningnan niya naman si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung kapareho din niya ba ang kanyang nararamdaman sabay sigaw niya ng pangalang hoarder. At nang makalapit na ito sa kanya ay kaagad niya naman itong sinalag habang si Bentik naman ay ngumingiti habang inaatake si Yeonwoo at habang napapasalag ito ay sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung siya ang uri ng mandirigma na kinakalkula ang lahat ay si Bentik naman daw ay kanyang kabaliktaran dahil lumalaban lamang daw ito na instinct lamang ang ginagamit. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang paglalaban na dalawa at habang nagaganap yun ay isaisip ni Yeonwoo na habang siya ay nakikipaglaban ay umaasa lamang siya sa demonic arts at regeneration kapag nakakatamo siya ng pinsala at si Bentik naman daw ay wala siyang pakialam kung mapinsala man ito. Kaya naman mayroong naisip si Yeonwoo at kaagad silang sumugod sa isa't isa at nang walang ano-ano'y tinusok nila ang puso ng isa't isa at kita naman sa kanilang mata na dalawa na hindi nagpapakita ng kahinaan at naisip ni Yeonwoo na sinaksak nila ang puso ng isa't isa sa kaparehong oras at ngayon ay ang mahalaga kung sino ang unang makaputol ng tali ng buhay. Lumuluhan na ng dugo si Yeonwoo at tumatagas na rin ang dugo sa kanyang bibig ngunit siya ay nakangiti habang si Bentik naman ay nanlaki ang kanyang mga mata at parang nagulat ito. Kaya pala nagulat si Bentik dahil inactivate ni Yeonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na foresight o pananaw sa kinabukasan at nakita niya kung ano ang magaganap sa hinaharap at nang makita niya na ay umilo naman agad ang kanyang orasan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.